Laking pasasalamat ng mga guro at mag-aaral at 2 pampublikong paaralan sa lungsod ng Dagupan sa donasyong classroom mula kay Columbia International Food Corporation President Reynaldo Yapgo, kilalang miyembro ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce sa tulong at inisyatibo ni Vice Mayor Belen Fernandez. At ika-17 ng Marso nang tuluyan ng i-turnover ang tig-2 classrooms sa Dagupan City National High School sa Lapingaw Annex at Carael High School. Personal na tinungo ni Go ang mga paaralang ito sa mga naturang island barangay. Sa pangunguna ni Go, pinasinayaan ng grupo ng kinabibilangan ng alkalde ng lungsod, City School Superintendent Alma Rubitorio, Vice Mayor Belen Fernandez at ng iba pang miyembro ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce ang mga donasyong silid-aralan. Samantala, isang mensahe naman ng pagpapahalaga sa edukasyon ang naisiparating ng negosyante sa mga kabataang mabebenepisyohan ng mga classrooms. Education is the foundation of our future. You are the future of our country, Philippines. And with education, you will go as far as you want. What I ask with this school donated to you, just take good care of it because this is what your hard-earned money. And also, if you succeed in the future, whatever field you pick, please do a charity work to help your neighbor and your friend and your kapwa Filipino. Samantala, sa patuloy na pagsulong ng kanyang advokasya tungo sa ikabubuti ng mga kabataang Dagupeño, muling nagsagawa si Vice Mayor Belen Fernandez ng feeding program na ginanap sa 2 barangay sa lungsod noong ika-19 at ika-20 ng Marso. Sa unang araw ng kanyang muling pagbisita, nagtungo ito sa Sapitan area sa bahagi ng Barangay Lucaw kasama ng Barangay Council nito sa pamumuno ni Kapitan Liberato Abet Solano kung saan humigit kumulang 200 kabataan ang nabiyayaan ng masustansyang agahan na handog ng Vice Alkalde. Sa parehong araw, pinuntahan rin ng Vice Alkalde sa Kalye 11 at Claveria Road sa Barangay Maluwed sa lungsod kung saan bukod sa libreng masustansyang pagkain, nagbahagi rin ito ng 10 kahon ng mosquito repellent pangontra dengue kasama ni na Barangay Captain Rosendo Tamayo at Barangay Kagawad Filipina de Los Santos. Laking pasasalamat naman ng mga residente sa mga naturang barangay sa patuloy na pag-aaruga ng Vice Alkalde sa kanila lalong-lalo na sa mga kabataan. Balbalaga salamat hindi may aron-aron Vice Mayor si Madam Belen Fernandez at ipangikento na feeding program dyan sa ito sa Pitan at ang pangiter na sa manso retailing niya para sa may anti-dengue. Balbalaga salamat ta wadya sa suporta at ito rin panangaro sa yan sa ito at sa yung Barangay Lucaw. Hindi rin naman nagpahuli si Vice Mayor Belen Fernandez sa pagbisita sa Kasalang Filipino 2011 na ginanap sa CSI The City Mall Atrium noong ika-19 at 20 ng Marso sa kasalukuyang taon. Sa araw na iyon, sari-saring pakulo na hatid ng iba't ibang mga sponsors na sinaksihan ni Fernandez na lubos ang tuwa sa pagsuporta ng mga ito sa Kasalang Filipino. Pangunahing tampok sa naturang event ang iba't ibang motif, tema at disenyo ng mga wedding gowns, catering and reception, photography and video coverage, at iba pang maaaring kailanganin ng mga bride at groom-to-be sa pinaka-importanting araw sa kanilang mga buhay. Ika-17 ng Marso nang bisitahin at kamustahin ni Vice Mayor Belen Fernandez ang delegasyon ng mga manlalaro mula sa lungsod ng Dagupan na lumahok sa Region 1 Athletic Association Meet na ginanap mula ika-14 hanggang ika-19 ng Marso sa Narciso Ramos Sports Complex, Lingayen, Pangasinan. Nagbahagi rin ng mensahe ang Vice Alkalde sa mga atleta at sinabi nitong ipinagmamalaki niya ang mga ito dahil sa pagsusumikap nilang maipanalo ang bawat larong kanilang sinasalihan. Anya, hindi mahalaga kung nanalo man o natalo ang mga ito, ang importante ay kung paano nila ipinakita ang kanilang galing sa bawat event na kanilang sinalihan at pagkakataong maging kinatawan ng lungsod sa isang makasaysayang sports event sa buong Rehiyong 1. Alam nyo, wag nyo iisipin yung matatalo kayo, yung pag natalo kayo, wag nyo ilagay sa isip niyan. Always put in your mind, it's how you won the game. At dahil itinuturing ni Fernandez na isang mahalagang aktibidad ang sports para sa mga kabataan, nangako itong tutulungan ng mga ito sa abot ng kanyang makakaya, katuwang ang CSI Group of Companies. At bilang bahagi ng pagpapasalamat kay Vice Mayor Fernandez, nagkaroon ng isang exhibition ang ilan sa mga atleta kung saan ipinakita nila ang kanilang husay sa paggamit ng arnis.
Naroon din kasama ng Vice Alcalde sa City Schools Division Superintendent Alvaro Victorio na bumisita rin sa mga manlalaro. Sa parehong araw, dinaluhan din ni Vice Mayor Belen Fernandez ang selebrasyon ng Women's Month ng mga taga-Department of Education sa Judge Jose de Venecia Senior Memorial National High School sa lungsod ng Dagupan. Nagsilbing panauhing pandangal ang Vice Alcalde na nagbigay ng kanyang mensahe na sumentro sa pagkakaroon ng pantay na karapatan sa pagitan ng mga kababaihan at kalalakihan. Women have the ability to sell our vision, turn problems into opportunity. We are empathetic and flexible. We are also very honest, law abiders, and like to keep our good name. Able to read situation and we care about others are coming from, so we are more understood, valued, and supported. Ang naturang selebrasyon ay bilang pagpapaigting pa sa kamalayan sa Batas Republika 9710 o mas kilala bilang Magna Carta of Women sa pakikipagtulungan ng iba't ibang departamento at sangay ng pamahalaan sa lungsod ng Dagupan, kabilang ang Department of Education, Sangguniang Panlungsod, Barangay Councils, Department of Trade and Industry, Philippine National Police, Barangay Health Workers, Kalipi at kooperasyon ng Tupperware brands. Pinaunlakan naman ni Vice Mayor Belen Fernandez ang imbitasyon ni Central Luzon State University Fruits and Vegetable Seed Center Director Bernardo Valdez sa kauna-unahang Vegetable Derby sa Muñoz City, Nueva Ecija noong 18 ng Marso. Sa araw na iyon, buong pagmamalaking ibinida ng mga modernong magsasaka ng Nueva Ecija ang kanilang mga produktong gulay na maituturing na bunga ng kanilang pawis at pagsusumikap, kaakibat ng mga kabagong pamamaraan ng pagtatanim na resulta ng pag-aaral ng Department of Agriculture Nueva Ecija at Central Luzon State University. Manghang-manghang libot ng Vice Alcalde ang displays ng mga masusustansyang gulay na tampok sa naturang pagdiriwang na nais umano nitong i-adapt sa lungsod ng Dagupan sa kanyang kasalukuyang programang gulayan o pagsisirili program sa paaralan man o barangay.